session days. And then, referral thereafter within 3 session days to the Committee on Justice. Hindi niya ginawa, tinulugan. At inarchive pa. Bakit nila ginawa yun? Grave abuse of discretion yung klaro kasi kung ginawa nila yun, nirefer nila sa Committee of Justice, 1 year from the referral to the Committee of Justice, bawal na mag-file ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte or to any impeachable official. So, yun namang mga congressmen naman nagpirma, may declaration pa na dahil sa mga ayuda, then they are impelled by corrupt motives or maybe questionable motives, and their constituents may file administrative cases against them. Pero ang problem po, matindi po ang paratang ni Attorney Israelito Torion dito sa impeachment para laban kay Vice Presidente Inday Sara. Dahil nakitaan po nila ng mga butas ang nangyari sa pagproseso ng pag-file nila diyan sa impeachment complaint. Unang-una, nag-file sila ng unang impeachment complaint. Ano nangyari? Tinulugan nila, di ba? Pangalawa, pangatlo, ganun din. Tapos ito na, isinulong nila. Yung pang-apat, isinulong nila. Dapat dininig muna raw nila. Dapat yung una. Pinakauna, dapat dininig na nila yun. Hiniring nila yun. Bago nila isinulong ng pag-file nila ng impeachment complaint. Wala Walang nangyari. Kaya heto, marami pong butas na makikitaan si Attorney Israelito Torion tungkol dito sa pagsulong ng impeachment. Ito po, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya bago po natin ituloy ang video, welcome po muna sa aking channel. At ito po, ituloy na natin ang video ito. Bakit po call to conscience ang paghahain ng mga petitioner ng reklamo sa Supreme Court laban dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Well, it is really a conscience call, no? Because imagine through the unilateral action po ng 215 congressmen, they parang gusto nila na walain yung 32,208,417 votes, no? That is why ang proseso kasi ng impeachment, akala natin pag meron na tayong 1/3 vote, ay dire-diretso na yan kagad. Pero na-explain kasi yan sa mga desisyon po ng Korte Suprema, specifically, like for example, Francisco versus House of Representatives, where doon sa pag-impeach po kay Chief Justice Davide po, sabi ng Supreme Court, impeachment is not a mere numbers game, no? It is not a tool for political expediency, no? Just because you have the numbers, it does not mean that you can outrightly file an impeachment complaint against high public officials such as the President, Vice President, members of the Constitutional Commissions, the Ombudsman, no? Without following the rigid procedural requirements. Why? Because you are filing a complaint that seeks to remove high public officials voted by the people. So therefore, the procedural requirements, which are rigid and strict, must be dutifully followed so that the protections under the constitutions would really be made effective. Yun po ang atin. Imagine, inelect sila ng mga tao tapos basta-basta lang sa isang araw lang babasahin yung complaint na napakakapal po, no? Imposible po na Yan po kasi yung nasa picture niya. Pumirma lang sila. Pero hindi na lang nila binasa kung ano yung pinirmahan nila. Di ba? Di ba nagkabotohan? Papakita sa mga boboto kung ano yung nasa sa loob ng article ng impeachment. Yan po ang nangyari. Ang bilis po ng pangyayari. Kaya sabi ko sa inyo Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. naintindihan nila iyon, imposible po na nabasa nila iyon, pinirmahan lang. Walang requirement, hindi nag-comply doon sa verification requirement na dapat may personal knowledge sila doon sa kanilang pinipirmahan, na-assess nila yung mga ebidensya at dapat yung proseso po ay na-follow. Yun yung nga yun. Tama. Kumbaga, dapat nasa tamang proseso ang ginawa nila. Pero napakabilis po. Pirma agad ang ginawa. At po ito yinurakan. Minadali sa last hour, last minute na po ng third session ng Congress. So,
Kaya sa tingin namin kailangan yung mga may konsensya ng mga tao, no? We responded to their call and we drafted a complaint, showed it to our colleagues, no? And they were convinced na dapat mag-file talaga tayo ng petition kasi nga po labag po ito sa konstitusyon, and besides, hindi man lang binigyan ng hindi nila sinunod yung batas ng konstitusyon. Tapos gusto pa nilang idamay ang Senado. Gusto rin madaliin ng pinamamadali rin nila yung Senado. Sabi nga ni Chis Escudero nasa tamang landas sila Nasa tamang rules sila. Sinusunod nila yung tamang rules ng mga miyembro dyan sa Senado. Ngayon, kumbaga pine-pressure nila si Senate President Chis Escudero na gawin na raw dapat ang madiliin ang pagtatrial. Yun nga ang problema Gumagawa sila ng maling proseso, dinadamay pa nila ang Senado. Kakataon, no, na makaresponde si Vice President Sara Duterte po dito sa complaint. So it likewise violates due process kasi kailangan yung tao bago sampahan ng kaso, pakinggan muna natin. Ito nakailan lang si VP Sara hinamon ng impeachment sa SC. Di ba nagpetisyon din si Sara? Ito nga kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ito malakas talagang nag-complain na rin si VP Sara dahil alam niya may butas, may magic na nangyari. Ito po, nabatid na naghain ang kampo ng Vice Presidente ng petisyon for certiorari. Ito po yung balita na prohibit vision with urgent application or temporary restraining order and or writ of preliminary injunction sa Supreme Court. SC hingil dito. At ito pa, kabilang sa mga respondents sa petisyon ang House of Representatives na kinakatawan ni Speaker Martin Romualdez, Senado na kinakatawan ni Senate President Francis Chis Escudero at si House Secretary General Reginald Velasco. Kaya ito pa ang balita. Layunin ng petisyon na humingi ng judicial intervention mula sa Korte Suprema at harangin ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaya nabatid na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagsilbing legal counsel na kumakatawan sa kanyang anak na si VP Sara sa naturang petisyon. Gayon din sina Attorney Lucas Carpio Jr. na biyenan ni VP Sara at mga abogado mula sa Fortune, Narbasa, and Salazar Law Firm. Dami po palang abogado ni Vice President Inday Sara. Nauna na ring naghain ang ilang abogado mula sa Mindanao na humihiling sa SC na ipatigil ang impeachment trial laban kay VP Sara dahil base sa kanila ito ay isang depektibong reklamo. Kumbaga sa depektibong reklamo, may mga butas talaga. Depektibo ang process nila, shortcut nila ang ginawa nila. Kaya tuloy po natin ang video ito. Kung ano naman yung yung side niya. And most importantly, meron kasing 3 priorly filed complaints, no? Nung December 2, may na-file na complaint, impeachment complaint. Nung December 4, merong na-file na complaint. Yung 3, binabanggit ni Attorney Israelito Torion, yung 3 yan na impeachment complaint na inihain nila. 3 po yan. Binaypas po. Number 19, merong na-file na complaint against Vice President Sara Duterte. Ano ba ang nakasaad sa batas natin dito? Ang Constitution po, Article 11, Section 3, Paragraph 2, nagsasabi po na pag may impeachment complaint po na natatanggap, no, ay dapat po ito i-include, no? It should immediately, may word pang immediately, include in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. And then, yun naman pala yung unang fill up nila ng kung impeachment complaint, yan yung sinasabi ni Attorney Torion. Yan dapat ang ginawa nilang pagpaprocess. Pinapaliwanag po niya ng maigi. Kung basahin mo din sa Rule 2, Section 3 of the Rules of Procedure of the House of Representatives, nakasaad din doon
na dapat pag may matanggap yung Secretary General ng House of Representatives sa impeachment complaint, dapat ipadala kaagad ito sa Speaker para ang Speaker ipa-include yun sa order of business within 10 session days at saka thereafter yung Speaker naman i-refer niya sa Committee on Justice within 3 days. Hindi nila ginawa ito doon sa tatlong complaint. Bakit? Bakit? Kasi sa Francisco versus House of Representatives, pag ma-refer na ito sa Committee on Justice, mag-ooperate na yung Article 11. Kaya po, malinaw po sa sikat ng araw at malinaw sa tubig na mineral water ang ginawa nilang na walang due process na ginagawa. Puro mga shortcut ang pinagagawa nila. Section 3, Paragraph 5 na 1-year bar rule. Mula sa date po, petsa, sa pagka-refer sa House Committee on Justice, bawal na po mag-file ng complaint within 1 year. Ang purpose dito kay para iwasan yung mga nonsense na mga complaints para siguraduhin na yung complaint lamang ay really with factual and legal basis because this procedure of impeachment is really aimed to correct grave abuses to these high officials. Hindi ito ginawa. Bakit? Kay para hindi mag-operate yung 1-year bar rule. Kaya kung ginawa yun, Yan. Kaya naman pala umabot ng 2 buwan. Mahina yung una, pangalawa, pangatlo. Nag-decide na sila sa pang-apat. Baka sakaling dun malakas na ang ebidensya nila. Mali naman sila. Dapat yung una munang pinaprocess mo nila at hiniring. itong fourth complaint, void na ito. Bawal na ito. So kaya Bawal hindi yung na, ginawa, oo. nag-file tayo ng petition for certiorari prohibition at saka nag-pray tayo ng injunction at saka TRO po. Yun po, Yun naman in pala. essence, ang ating Dapat petition. yung apat. Yes sir, doon po tayo sa Void na argumento dapat ng separation of powers. Hindi daw po pwedeng pakialaman ang Okay, sa trabaho ng separation of Kongreso power pagdating naman. po sa issue ng impeachment. Hindi daw dapat ito pakialaman ng kataas-taasang hukuman. Ano pong masasabi niyo sir? Well, we respect their opinion, but I do hope that they will be reminded of the expanded jurisdiction of certiorari of the Supreme Court under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, which confers upon the Supreme Court the power to determine whether or not there has been Dapat masilip nila sa Senado to. Yung pang-apat na sinulong na ng impeachment complaint. Dapat busisiin ng Senado to bago nila re-review nila yan. grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of other branches of the government. No, so this expanded concept of certiorari now grants the authority on the part of the Supreme Court, no, to look into the acts of other branches such as the House of Representatives when they file the impeachment of complaint. Kaya nga, doon nga sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, when they have the two-thirds vote, akala nila kung two-thirds vote na, pwede na madaliin lahat, wala na yung procedure on verification. Hindi po, kasi yung first phrase pa lang, in case the Puro shortcut eh. Palibasa, puro mga hindi abogado yung nandyan sa impeachment eh. Lalo na yung committee nila. Sino-sino ba yung mga abogado dyan? Puros lahat yata, walang abogado, kaya hindi nila alam. Ang problema, may abogado naman sila, di ba? Dapat na humingi sila ng advice sa mga abogado nila bago nila ginawa yung pagpo-process ng impeachment complaint. Parang wala silang abogado sa ginawa nila. verified complaint or petition, no, is supported by 1/3 of the. So there is therefore that requirement that the complaint itself must be verified. And what is the concept of verification under the rules? No, the concept of verification under the rules, under the rules talaga dapat. A pleading may be verified in the following manner. One may be based on one's own personal knowledge or based on authentic records or both as the circumstances may warrant. So therefore, this requires that the person who signs a pleading or a complaint must have personal knowledge, first-hand observation or experience as distinguished from a belief based on what someone else has said. So therefore, there is a stringent requirement. Napaka-stricto po na requirement na dapat meron siyang personal knowledge doon sa pinirmahan nila. Nakikita naman natin yung mga congressmen, congresswomen, alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga, na hindi pa nga nila alam kung ano yung subject matter doon sa Kaya nga, pati pagpirma, shortcut din. Ano nangyari? Madalian din. Minamadali nila kasi hinahabol nila hindi yun nga eh. Nag-recess na ang Senado. Ang ginawa pa rin nila, pinapressure pa rin nila ang Senado
ginagapang at marami talaga sa kanilang pupursige na madaliin ang Senado. Ngayon, Senado ngayon ang pine-pressure nila. And then if you note, at 3:45 p.m., they already included the impeachment complaint as one of the additional reference of business. What does that tell you? So they only have 3 hours to 4 hours, no, to read the complaint. Ilang kopya lang yung complaint na nandun sa kanila. Ang nandun sa kanila ang mga 24 o 30 complaints lang yun. To divide mo yan by 215. So kung 24 complaints lang ang nandun, sigurado ako na yung iba doon pumirma lang. Okay, so kung pumirma ka, then you did not comply with the strict procedural and stringent requirements required by the Constitution, because an impeachment complaint is not an ordinary complaint. You are now seeking to remove high government officials, so you must know what you are signing. You must have personal knowledge of what you are signing. You must have... Yan. Sa bagay, yung mga pumirma ng mga congressman, malalaman talaga ng mga constituent nila kung sino-sino silang pumirma. Yan po, number 1 na dyan, yung Iglesia ni Cristo. Naalam na nila kung sino yung black voting nila, di ba? Malalaman na nila kung sino-sino yung mga irerekomenda nila, kung sino mga congressman ang pumirma dyan. Sigurado, malalaman ng mga mga KOJC at malalaman ng mga Iglesia ni Cristo kung sino-sino ang mga pumirma ng mga congressman dyan. Bara-barangay yan. May mga Iglesia ni Cristo dyan. Set the evidences, because this is a solemn process. This is not a mere numbers game. Yan po ang wala nila na follow po dito, and therefore since this was not followed, it can be classified as a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, because Senate can only act upon a valid complaint. Trial in the Senate presupposes that what was filed was a valid complaint. I-void yung complaint, minadali, blitzkrieg fashion. And it was even filed in last 3 minutes. And impeachment complaints is a product of deliberation. Pagdating nga sa Senado, sabi nga ni Senate President Chis Escudero, talagang iniiwasan nila ang magreklamo ng magkabilang panig. Yung anti-impeachment o yung mga pro-impeachment, magiging balance sila. Pero re-reviewin nilang mabuti yung mga impeachment complaint na yan. Titingnan nilang mabuti kung ano ang magiging resulta. Kung yan ba ay valid o may butas. Yan, sisilipin ni Chis Escudero yan. Why? It comes from the word initiate. When you initiate, it is a product of discussion. It is a product of deliberation by Congress, because you seek to remove a public officer. Kaya nga kung basahin mo yung Rule 2 Section 2 ng Rules of Procedure nila, maski nga 1/3 vote meron ka na, dadaan pa rin sa kanilang Committee on Justice, nandun sa rules nila. Tapos kung basahin mo sa Rule 2 Section 3 din, dapat yung first 3 complaints ay nirefer ka agad doon sa order of business. Kaso hindi dumaan sa Committee of Justice ang nangyari. Minadali talaga. Sentenciation days, and then within 3 days doon sa Committee on Justice, hindi naman nila finalo yun. Kaya para hindi mag-operate yung 1-year bar rule. So how can you say that there is no grave abuse of discretion? All these matters can be resolved by the Supreme Court only because the Senate has a limited jurisdiction. And what is the jurisdiction of the Senate? Only to try a valid complaint. Any and all questions beyond that, which are not stated in the Constitution, is subject to the jurisdiction of the Supreme Court as the final arbiter of the... Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kung gusto mong madaliin, basta may pera ka, mamadaliin mo lang. Kagaya dyan sa mga, di ba? Kay Tulpo. Siyempre, malaki ang binayad niya dyan. Nagpaano siya ng pangalan niya para sa Amerika. Nagbago siya ng pangalan. Paano nakalusot yun? Di pera rin, di ba? Umiral din ang pera. Law as well as the Constitution. Any questions concerning interpretations or whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction is the domain or province of the Supreme Court. Yan po ang answer natin dyan.
Opo, at Attorney Sanmar po pala ito, maayong gabi. At Yes po, maayong gabi, Sir Anmar. malinaw din po yung mga naging pahayag ng ilan sa mga kongresista kasi siningil siguro ito ng kanilang mga constituents kung bakit sila pumirma doon sa impeachment at nagpaliwanag sila at naging viral din ito sa social media, no, yung kanilang sinasabi na kung ano ang rason kung bakit sila pumirma at doon sa kanilang mga paliwanag ay wala naman silang sinabi o pag-explain na naniniwala sila doon sa kaso ng pangalawang pangulo, yung mga reasons doon. Ang sinasabi nila, kailangan kong pumirma para sa ayuda. Kaya nga with more reason that should be struck out. No? Why? Because the motivation behind it is suspect. No? It is done for political expediency. Kaya nga doon nga sa Francisco versus House of Representatives, sabi nga ng Supreme Court, no? The impeachment process is a solemn process, no? Which is governed by strict procedural requirements and stringent procedural requirements because it is meant to protect, not subvert democracy. And therefore, it is not a tool for political expediency. So, klaro yan na political expediency yun, hindi yun based on the 6 grounds for what's called this, for impeachment. Hindi nila talaga alam whether or not it is what's called this culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, treason, other high crimes. You know, there are 6 grounds there. Oh, they have to determine whether or not the grounds there and are really falling under the grounds provided for under the 1987 Constitution. So that requires deliberation, that requires discussion, that requires study. You do not just go there and just sign right away because their own rules, Rule 4, Section 14 of the House Rules of Procedure of the House of Representatives states that they should sign an impeachment complaint based on their own personal knowledge. Mali pa nga yung nakalagay sa kanilang rules kasi knowledge and belief. If you will base it under the 2019 Rules of Civil Procedure which applies suppletorily, that cannot be done because a complaint, when you sign it, it must be based upon your personal knowledge, first-hand experience, or based on authentic records. It must not only be your belief, much more because you need ayuda. That is a corrupt reason to sign an impeachment complaint. You are doing a disservice to the country and to the nation in general. Opo, ano po yung nakasaad po sa atin pong batas o sa konstitusyon, attorney, na maaring pananagutan, if ever man po, no, na ito po ay mapatunayan nagkaroon sila ng kamalian? Well, ang sa akin nga, yung Speaker of the House, no, with due respect to him, no, even if we are questioning his moves, he may be liable for dereliction of duty. Why? Yung non-referral of the 3 complaints to the order of business within 10 session days. Kasi may word dun immediately. Trabaho niya yun Dapat i-include niya yun sa order of business within 10 session days. And then, referral thereafter within 3 session days to the Committee on Justice. Hindi niya ginawa, tinulugan. At yung dalawang buwan, tinulugan nila ng dalawang bakit nila ginawa yun? Grave abuse of discretion yung klaro kasi kung ginawa nila yun, nirefer nila sa Committee of Justice. 1 year from the referral to the Committee of Justice, bawal na mag-file ng Ang problema, hindi agad yata na ipasa sa speaker. Diyan sa committee, umabot ng 2 buwan. impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte or to any impeachable official. So, yun namang mga congressmen naman nagpirma, may declaration pa na dahil sa mga ayuda, then they are impelled by corrupt motives or maybe questionable motives, and their constituents may file administrative cases against them. Pero ang problema lang kasi niyan, election na. Kung ma-re-elect naman sila, so parang baliwala na rin yun. They may also file a case for probable Section 3E causing. May kaso pagka yung mga hindi nanalo ang halimbawa, etong 19 Congress, magja-jump na sa 20 Congress. Na magpapalitan na ng mga tao Papalitan na ng mga politiko diyan May iwan na yung 19 Congress, magsisimula ng 20 Congress. Hihintayin pa ng Senado na manumpa yung mga bagong mananalo ng Senado, mga senator na bagong darating na senator. Kaya yun yung 20 Congress na mangyayari. Diyan na nila sisimulan yung pre-trial. Ang bagal din, ang tagal. Pag nasunod, yung recess. Kaso, isinusulong ni Coco Pimentel. Yung 4th week na yun na
kailangan daw magsimula ng March ang trial. Imposible naman po. Pasisimula mo yung trial. Maraming proseso pa ang gagawin ng Senado bago pa masimula ng pre-trial. Sa pre-trial pa lang, matagal na eh. Yung trial pa kaya na mismo. Tagal po, malabo yata malabo yung sinasabi ni Senador Coco Pimentel na by March daw kailangan maumpisahan na ang trial dyan sa Senado. Samantalang nakareses naman yung mga Senado. Paano yung mga tao niya dyan sa miyembro nila? Pagbobotohan talaga nila yan. Undue injury. Why it is causing undue injury to the government and to the people? Because by signing the complaint based on questionable motives, they have caused the division of the country. They have caused the allocation of millions of money for the creation of an impeachment court. Kasi nangangailangan niya ng pera eh. Kaya nga pera natin yan eh. Yun lang pag nila, yun lang pag meeting nila. Siyempre nag-snack sila doon, Yeah. Yung mga bayad dyan, sa mga congressman. Lalaki ng bayad niya. Pera ng taong bayan ng nawawaldas dyan eh. Nagagastos dyan sa plenary nila. Pera ng taong bayan yun. Nakakapanghinayang lang talaga. May mga tao lang talaga na hindi nila alam na pera na rin na lang buwis ang ginagastos dyan sa kamara. Samantalang yung mga iba, sa bagay, yung mga iba may kaya, baliwala lang sa kanila. Paano yung mga mahihirap? Yung mga mahihirap na salat sa yung mga sinasahod nila kulang pa. Tapos kakaltasan pa sila ng buwis. Kakaltasan pa sila ng kung ano-anong mga balance nila sa loan. 'Di ba? Yung mga take home pay na lang nila, wala na, hindi nakakasya. Ang hirap na po ng kalagayan ng Pilipinas ngayon. Palala ng palala. Tapos, siyempre, ang problema natin ngayon, mataas ang bilihin. Inuuna pa nila ang impeachment sa pansariling interest nila. Inuuna pa nila. Para lang matanggal sa pwesto dyan si Inday Sara. Yun. Gusto nila makapwesto sila. Siyempre, para makalibre nga naman. Tawag nito, nag-print sila doon. Ang gastos ng printer doon, gastos yun ng taong bayan. Gastos dito, yun pala, gastos hindi naman dyan. pala nila naiintindihan. Kasi pumirma lang pala sila para magkaroon sila ng ayuda. So, not because of the soundness of the complaint. Those are questionable motives talaga. Ang bilis. Kaya nga, it's up to their constituents. And the best barometer there is not to elect them this coming elections. Yan din Pagdating sa ang pera talaga, matinding punishment ang bilis para sa talaga, kanila. matindi. Opo, at kami lang din po sa inyo pong kini-question po, attorney, kung nararapat ba na ipagpatuloy or kumbaga, kasi debate rin po kung pwede na bang umpisahan itong impeachment or sa June 1 na ba sa pagbabalik po nila o Ay, isa sa pa bagong yan. set. Kabilang din ba ito sa maaring magkaroon ng paglilinaw sa desisyon ng Korte Suprema? Kung apektado ba yan? Yes, probably, but I think in fairness to the Senate President, yung declaration niya na dapat if ever hindi kami makakuha ng TRO injunction, doon na sa next Senate ang magta-trial. Kasi nga tama siya, wala namang special session for an impeachment trial. Yan yung sinasabi Special niya. sessions are only called for emergency legislative measures po. Hindi po as an impeachment court, because the Senate, essentially, its principal job is to pass laws, not to conduct trials. So, kung magpatawag ito ng special session, ang purpose po niyan ay pagpapanday po ng batas, hindi po pagtatrial. Kasi yung pagtatrial, exception lang yun sa kanyang trabaho. In very rare instances, such as situation, yung mag-file ng impeachment complaint, hindi po yan sakop doon sa posibleng magsagawa ng special session. So in that regard, sa aking pananaw, tama po si Senate President Chis Escudero po. Opo, attorney, kung hindi po mabigyan ng paglilinaw, kung mapababayaan lang po itong ganitong impeachment proceedings na kahit, halimbawa, pagpalagay natin may mga paglabag talaga kasi didesisyonan pa yun ng Korte Suprema. Kung hindi po ito maagapan, sir, at mabigyan ng kalinawan, anong nakikita nyo pong masamang epekto, President, nito sa hinaharap? Well, if kung hindi ito mapigilan, it will lead to further division of our country. Imagine, we will all be stuck in a legal sarsuela
in a political exercise, no, such as a trial in the Senate, instead of concentrating in making our country move forward, no. It will cause the division of the people. Lahat na lang tayo, araw-araw na lang didiskusyon kung guilty ba si Vice President Sara Duterte, na dapat nga sanang pag-usapan yung national budget na minagic po, o minagic, may mga blanco, yun sana ang dapat pag-usapan. Dito tayo Panapal. sa mga akusasyon na wala namang basihanan. Now, it is not a good sign for our country. It will only Pamatay lead to sunog further nila, division, diba? and it will probably lead to misunderstandings between our neighbors, no? So it does not bode well for the future of our country. Yeah. Kaya yung mga pumirma diyan sa budget ng mga senator at mga congressman, tandaan po natin yung mga yan. Huwag po natin iboboto yung mga yan. Alright, sir, huli na lang bilang pong dekano ng isang magaling na law institution. Ano kaya magiging role ng akademya at ng legal institutions sa paksang ito? Lalo pat pasunod-sunod kasi sir ang topic ng impeachment eh. Alam mo, hindi naman ito naaabot ng na topic ng ordinaryong mga kababayan pag hindi naman nababalita. Ito, public nationwide noise na talaga itong issue na ito, na yung ating mga kababayan napipilitan pag-aralan yung proseso sa impeachment. Yes. Sa amin naman in the academy, we will continue to discuss this so as to educate our... Importante rin naman kasi na mapag-aralan natin yung impeachment. Kagaya niyan, niloloko na tayo. Kala nila, hindi masisilip ang tao yung pinaggagawa nila. Puro mga shortcut at bypass ang pinaggagawa nila eh. Para lang matanggal sa pwesto ang vice presidente na binoto ng 32 million ng mga katao. Gustong-gusto ng mga tao si vice presidente, di ba? Bagay, tinan mo nga si Marcos, kaway ng kaway. Hindi naman siya kinakawayan ng mga tao. Nung nakarang pag-bisita niya, saan ba siya kumakaway? Sa pader. Kinakawayan niya raw yung mga putiki. Putiki ipis. Kamusta raw ang mga ipis sa pader? Kinakawayan niya. people. Meron ngang nagsasabi, hindi ba ito subjudice? Ang akin pong pananaw, hindi po subjudice ito kasi this is not strictly a judicial trial po. No, our senators should know where do we stand and what are our views on the matter, no? Kaya nga ang sabi nga ni Justice Leonen and US jurisprudence would provide that an impeachment proceeding is a sui generis. It is a legal as well as a political process, no? It is not purely judicial and legal process, no? So therefore, the rules on sub judice, sa pananaw ko po, humble opinion ko po, pwede po akong magkamali, pero may US jurisprudence po nito, hindi po mag-apply ang sub judice dito. Kaya mag-ingay po tayo, dapat tayo i-discuss natin palagi so that the senators... Kaya wag po natin, kilalanan po natin bago tayo bumoto, kilalanan po natin ang iboboto natin. Huwag na po yung mga re-elect. Mga yan pa, isa pa yan sa mga sa mga pagbalik ng mga yan. Yung mga re-elect na yan yung mga bumoto kay kay CJ Corona na ma-convict. Yung mga senador na yan. Karamihan sa kanila mga bumoto kay CJ Corona. Would know where do we stand on these issues, and so that they will know that the people are watching them and that the people... Eto pa, malamang yung mga kumakandidato sa ilalim ni PBBM, Marcos, natat rin yung mga yan. Gusto rin talagang ma-impeach siguro si Inday Sara. Ma-convict. Would make them accountable in case they would rush in their judgment against the Vice President of the Republic of the Philippines. Attorney, pahabol ko lang po, sapat na po at malinaw na po batay sa konstitusyon at doon sa mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Marami na rin po tayong experience sa impeachment trial po para mabigyan ng linaw ang lahat kung ano talaga ang tamang proseso sa impeachment po. Opo. So we should do that. SMNI should lead the discussion and we should continue to dapat araw-arawin natin yung diskusyon para alam ng tao po. Alam nila kung ano ang proseso talaga, kung may basihan ba ito na i-continue, no? So that they will write the senators. They will make their voices known to the senators and to their congressmen also so that their voices can properly be heard. No, there is a saying, Vox Populi, Vox Dei. No, the voice of the people is the voice of God. The people now is the...
Kasi may mga talagang kasamang pandaraya ang pinagagawa nila. Kaya ito po, tuloy po natin. Republic is the real source of sovereignty. It is the power of the people is the source of all authority. So, inaanyayahan natin yung ating madla na makisali po sa diskusyon at ipaalam natin kung ano yung ating minimithi sa ating mga officials para alam nila na galit na po ang taong bayan, na dapat trabahuin nila ang dapat na trabaho nila, hindi po dito sa nag-aaksaya lamang tayo sa panahon at sa oras natin at Nagkakaroon pa tayo ng watak-watak niyan. Sabi nga nila magastos pa ang impeachment. Hindi, syempre, sa materyales, hindi. Pero mga pasasahurin mo yung mga prosecutor, yung mga judge na senator. Ako, ang lalaki ng mga bayad nila dyan. Sigurado. lilihis na ang tamang daan na dapat tahakin ng ating bayan. Ayan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. At yan po, siyempre, napakinggan po natin ang salaysay at paliwanag ni Attorney Israelito Torion. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.